Alam niyo po ba mga kababayan, na-interview ulit etong si Senator Bato. At dito natanong po siya ni Julius Babaw mga kababayan kung ano po ang masasabi niya doon po sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na kaya po siya naando dun sa Senado ay dahil nga hinamon siya ni Senator Bato de la Rosa. At dito mga kababayan, tila nagmistulang bahag ang buntot ni Senator Bato. At tila mga kababayan, yung kanyang sinasabi, malambot na, ika nga, sa madalit salita, wala nang basis. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Ito, ayan. Yes, go ahead. Sabi po dito, ayan, Bato kay Trillanes, magaling daw itong si former Senator Antonio Trillanes. Yun lang ang naisagot ni Bato. Anyway, tuloy pa natin. Senator, magandang gabi po. Yes, Julius. Si Julius Cheryl. po ito. Senator, ano po ang reaksyon ninyo doon sa Magandang gabi, statement Julius. ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes? Kaya daw siya nagpunta dyan, dahil doon sa inyong hamon na siya mismo ang... Eto, pakinggan yung maigi mga kababayan na. Naglalag ba tayo? Ulitin ko nga. Eto, pakinggan nyo. Yes, go ahead. Senator, magandang gabi po. Yes, Julius. Si Julius po Cheryl. ito. Senator, ano po ang reaksyon ninyo doon sa Magandang gabi, statement Julius. ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes? Kaya daw siya nagpunta dyan, dahil doon sa inyong hamon na siya mismo ang sasama kapag kayo po ay naaresto at siya mismo ay makaka-witness ng pagposa sa inyo. At dala niya nga po yung kopya nitong ICC arrest warrant. Ano po ang reaksyon niyo ron? Tagal sumagot to. Magaling siya. Magaling. Oo. Magaling kung yun ang gagawin niya. Magaling siya. But I maintain that he has no personality pagdating sa activity na ito because he is not a member of the ICC, neither a member of the Interpol, nor a member of PCTC or any law enforcement agency. Hindi, ang problema kasi Senator Bato, ikaw kasi naghamon kay former Senator Antonio Trillanes, kaya nagpunta. Etong si Trillanes nung nabalitaan niya na may arrest warrant na laban sa'yo. Kung hindi mo naman siya kasi hinamon, hindi ka naman niya pupuntahan. Ang problema, ikaw kasi nagmayabang at ikaw ang naghamon. Kaya ngayon, nung aarestuhin ka na takot ka. Tsaka mga kababayan, meron pong aksidenteng naibulgar. Ito pong si NBI Director Melvin Matibag kung bakit nangyari yung habulan. Di po ba? Merong sinabi dyan si NBI Director Melvin Matibag kung bakit nagkaroon ng habulan at kung bakit hinabol etong si Senator Bato. Anyway, eto tuloy natin. Dapat mag-i-effect ng warrant na yan. Kung nagtataka lang kami, bakit siya may hawak ng warrant of arrest? Yung statement mo noon, Senator, parang bluff lang po yun. Yan. Kay Trillanes, nung sinabi nyo na hinahamon nyo siya, na siya mismo ang pumunta dyan sa Senado para kayo arrestuin. Bluff lang po ba yun? Hindi naman ako nang babla pag sinabi ko, I really mean it. Kung ginawa niya yung kahapon, I don't know what will happen. Senator, ngayon po ay kumakalat po yung video nyo na kayo po ay tumatakbo, no? At ito'y ginagawa pong meme sa social media. Ano po ang inyong reaksyon na ginagawa pong katatawanan ng iba, yung inyong pong pagtakbo? Hayaan mo lang sila kung yan ang ikaliligaya nila. They're entitled to their own opinion. Sige, mapakasaya kayo sa buhay ninyo. Kung doon kayo masaya. Tanggal yung angas niya mga kababayan eh. Kasi talagang nagmukhang katawa-tawa po siya at nagmukhang mga kababayan, talagang nagmukhang duwag. Ito pong si Senator Bato. At saka alam niyo yung pinakamatindi, viral po si Senator Bato hindi lang sa Pilipinas kung hindi maging sa iba't ibang panig ng mundo mga kababayan. Diba? Sa iba't ibang bansa, viral po si Senator Bato. Yung pagiging duwag niya mga kababayan, nag-viral po yun. Diba? At saka yung pag-cover sa kanya ng Senado para hindi siya maaresto. Kasi nga naman, saan kayo nakakita na yung gumagawa nga kasi ng batas, nagkakanlong mga kababayan nang nagtatago sa batas? Di po ba? Saan kayo nakakita ng ganyan? Yung Senate mga kababayan gumagawa ng batas pero nagkakanlong nang nagtatago sa batas. Di po ba? Talagang mapapag-usapan nga yan hindi lang sa Pilipinas kung hindi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nakakahiya po talaga yung nangyari dito po kay Senator Bato. Sabi nga dito ni
ni Sir Nathan. Ayan oh, New York Times, nakapost ata si Stone. Oo nga, nasa New York Times, hindi lang dyan mga kababayan. Tingnan nga natin. Saan ba siya na-i-post? Hindi lang sa New York Times marami pang iba. O sa The Diplomat, nakalagay din siya mga kababayan. Ito oh. Ayan, nakalagay siya sa The Diplomat. Tapos, ito pa yung isa. Alhera, tama ba? Aljera. O yan yung isa mga kababayan. O The Japan Times, nakalagay din si Senator Bato. Sa Reuters mga kababayan, nakalagay din po siya. Ayan, The New York Times. Kita nyo? Maging sa iba't ibang bansa mga kababayan, pinag-uusapan po etong si Senator Bato. Ganyang katindi. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, yung ginawa po ng Senado na pag-cover sa kanya, nakakahiya po yan. Isang malaking kahihiyan po talaga yan kasi si Senator Bato nagtatago na po yan. Ngayon ang Senado gumagawa ng batas pero nagkakanlong po sila ng taong nagtatago sa batas. At saka ito yung pinakamatindi mga kababayan. Kaya nagiging usap-usapan itong si Senator Bato. Yung pagmayat-maya po niya na pag-iyak lalo na nung kausap niya itong si Senator Bongo. Di ba viral nga ngayon yung mga picture niya oh. Yung umiiyak siya mga kababayan. Sabi nga dito, Senator Ronald Bato de la Rosa show his band-aid fingers to the media before the start of the plenary session at the Senate on Tuesday mga kababayan afternoon. So bago daw magsimula yung plenary session mga kababayan, ipinakita daw ni Senator Bato yung kanyang mga galo sa kanyang kamay. Tapos kung makikita nyo may pahiyak-iyak pa mga kababayan. Ayan oh. Di ba? Oh, yan oh. Tapos ito pa yung pinakamatindi. Ayan oh, panoorin nyo to. Bill, which has been passed on third reading here and in the House. Shall we also continue with the BICAM for the voucher? Ang tapang-tapang niya noon mga kababayan, pero ngayon yung taong nakikita nyong matapang na nag-uutos, ano po, nasunugin yung mga bahay, mga itumba yung mga tao, mga kababayan, naghahamon ng suntukan ng mga panahon na siya po ang PNP chief. Ngayon makikita nyo na lang, umiiyak-iyak na lang na ganito. Bill, which has been passed on third reading here and in the House. Shall we also continue with the BICAM for the voucher program, Mr. President? If there's no objection, I think we should all continue. And in fact, I'm hoping to have all Senator caucus soon. I just don't know if today or tomorrow to discuss the committees and to even consult the minority even before we offer certain committees. But anything that is... Parang takot na takot si Senator Bato, no? Takot na takot siya mga kababayan. Kitang-kita dito yung matinding takot niya na madala sa dahig. Ibig sabihin wala talagang wala talaga silang pakialam kay Digong. Kasi kung may pakialam sila mga kababayan, total pare-parehas naman nilang ginawa yan, pare-parehas dapat sila magsasama doon. Kaso ang problema, ayaw talagang samahan ni Bato mga kababayan etong si Digong. Pending and should be, I think the only things that are si Bato, technically on hold is new hearings and the sponsorships on the floor pending designation of chairman. Thank you for the clarification, Mr. President. Mr. President, Senator Ano yan, may nag-comment dito, review nyo po yung kwento ni Sara nung nangangampanya sila sa nangyari sa Davao. Sabi ni Sara, ang bilis daw talagang tumakbo pag delikado na, haha. Kaya nga di ba mga kababayan, ngayon alam nyo na kung bakit nawala si Senator Bato de la Rosa na parang bula ng mga panahong inaaresto si Digong. Kasi nga nagtago siya mga kababayan. Hindi niya na pinansin kung ano yung mangyayari kay Duterte. Mas inuna niya yung kanyang sarili. Yun yung katotohanan dyan. Hindi totoo yung sinasabi niyang yung cellphone niya, pinatay niya, hindi siya tumatanggap ng tawag. Kasi nga, kaya niya ginawa yan mga kababayan kasi nagtago siya. Nung panahon na inaaresto si Digong. Kita nyo, dito takot na takot yung kanya mukha, umiiyak-iyak siya kay Bongo. Is also seeking the floor. Just a clarification as regards the hearings of the committees that can be conducted. Ayan talagang problemado siya. Kasi nga mga kababayan, yung 5 senator, pinapasurrender na po siya.
Ano po, pinapasurrender na siya na mga kasamahan niyang senador. At saka mga kababayan, kita nyo ha, kada ipapasurrenderin siya, ang ginagawa niya, nagdadrama siya, umiiyak-iyak siya. Tapos ang pinakamatindi pa dito, syempre napapansin na po yan ng media at ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya tinanong siya ng media kung bakit siya umiiyak. At eto, pakinggan po natin yung interview sa kanya ng media. Kasi sabi dito mga kababayan, tao lang ako, hindi ako robot. Yan yung sabi ni Bato. Ako robot, hindi ako makina. Bakit kayo naiyak, sir? Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Ah. Hindi ako robot, hindi ako makina. Tao lang ako. May appeal is sincere to the President. And what do you feel, sir? Sabi mo kanina kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir? Tinanong siya na reporter dito, sabi niya, bakit po kayo umiiyak? Senator, bakit po kayo umiiyak? Sabi niya, tao lang ako, hindi ako robot. Pero yung ano ko sa presidente, sincere yun. Totoo na nakikiusap siya kay PBBM. Kaso nga ang problema mga kababayan, paano siya tutulungan ng presidente? Eh hindi naman nakikialam ang presidente sa ganyan. Problema nila yan eh. 'Di ba? Bakit sa tuwing magkakaroon sila ng personal na problema nila, sa kanila naaalalang tawagin ng presidente? Bakit pagkaayos yung buhay nila, sila mismo ang sumisira sa imahe ng presidente? Di po ba? Pagkaayos yung kalagayan nila, ang yayabang nila magsalita, minumura-mura nila ang presidente, kung ano-ano mga isyong ibinabato ng mga kaalyado po niya sa presidente. Lalo na nung panahon na nagbanta si Sara sa buhay ni PBBM, ni First Lady at saka po ng former House Speaker. Di ba siya pa nga yung kasama mga kababayan na nagbantay kay Zulaika Lopez noong mga panahon na yon? Ang yayabang nila magsalita nung panahon na yon. Pero ngayon, kita nyo nakikiusap sila dun sa tao na binalahura nila. Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba Karma yan. nagtrabaho ka ng gusto na absent. Yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinasabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ganito nangyari sa akin. Sir, ano exactly ang gusto, sorry, ano pong gusto nyo gawin ng Pangulo exactly, sir, at this point in time? Ito, tinanong siya kung ano daw yung gusto niyang gawin ni PBBM. Sa pagkakataong ito mga kababayan. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit saan court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino. Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa banyan. Huwag doon. Yun lang ang appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Yan. Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized. Hindi, dapat talaga matakot ka, Senator Bato. Kasi yung mga kaalyado mo, yung mga kasamahan mo sa Senado, pinapasuko ka na. Para lang maibangon yung reputasyon ng Senado. Kasi sa totoo lang mga kababayan na ito bagsak ang reputasyon ng Senado ngayon. Diba, ikinahihiya na mga kababayang Pilipino po natin ang Senado ngayon. Bagsak na bagsak ang Senado ngayon. Bakit? Kasi nga mga kababayan, wala talagang ang pananaw ng mga kababayang Pilipino po natin, ang pagkakaintindi ng taong bayan, pag sinabi kasing Senado, Senate, gumagawa ng batas, hindi nagkakanlong ng tao na nagtatago sa batas mga kababayan. So ngayon, sabi nga dito sa News 5, basahin muna natin bago natin balikan yung kay Bato. Sabi dito, Senator Bato urged to surrender. Hinikayat ni na Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Kiko Pangilinan, at Senator Bam Aquino sa pamamagitan, kasama po si na Senator Risa Hontiveros, sa pamamagitan mga kababayan ng Proposed Senate Resolution number 395. Si Senator Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Kaugnay ito ng inilabas na International Criminal Court ICC arrest warrant laban sa senador para sa kasong crimes against humanity of murder kaugnay ng madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito, sa naturang resolusyon iginiit ng mga senador na walang kapangyarihan ng Senado na magbigay ng protective custody o sanctuary mula sa anumang pag-aresto, pagsuko
o judicial process dito po kay Senator Bato. Kaya no, pinapasuko na siya ng kanya mga kasamahang senador, mga kababayan. Kasi nga, hindi naman habang buhay po protektahan siya ng Senado. 'Di ba? Hindi naman sa loob ng 2 taon mananatili ka dyan sa Senado, magtatago ka dyan. Hindi po pwede yan, mga kababayan. Masyado nang bagsak ang reputasyon ng Senado ngayon. Buhat nung nagkaroon ng Senate coup, na kung saan, mga kababayan, ang inilagay nila, ito pong si Alan Peter Cayetano para lamang pigilan yung impeachment ni Sara Duterte at para pigilan yung pag-aresto sa mga kasamahan po nilang senador. Yan ang iniisip ngayon ng taong bayan. Kaya nawawala ng tiwala sa Senado dahil sa mga pinagagagawa ng mga kaalyado nito pong si Senator Bato. Buti na nga lang meron pa tayong mga senator, mga kababayan, na talagang makabayan. Ngayon, etong si Senator Bato, para sa akin, mga kababayan, na in my personal opinion, dapat kung siya ay may kahihiyan pa at kung ayaw niyang hilahin niya pababa yung reputasyon ng Senado, much better to surrender. Mag-surrender ka sa mga otoridad. Yun ang pinakamainam na dapat mong gawin. At samahan mo si Duterte sa dahig. So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito. Sa lahat ng trials, lahat ng hardship na dinaanan. The more na Ay, Ma'am Eileen Drinan, may galab shoutout po Ito, nagdadrama na si Bato. humanize ako. So sir, anong comment nyo doon sa mga EJK na kinoconnect sa inyo? Allegedly kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in BDS and That's their point. That's their point. May point naman din tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa EJK? Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? Hindi mawawala, naging PNP chief ka Gaya nga ng sabi ko kanina, mga kababayan, nung na-play din yung kaparehong video, na katulad yung sinasabi niyang yan, hindi maniniwala kasi ang taong wala kang naitumba nung panahon mo. 'Di ba? Lalo na ikaw nga yung nag-execute nung pulisiya ni Duterte na yon. Yung maling pulisiya na yon, mga kababayan. Kaya hindi maniniwala ang tao na inosente ka sa usaping ito. Malaki ang partisipasyon mo at cargo mo lahat ng ginawa ng mga nasa sa downline mo kasi ikaw ang PNP chief noong mga panahon na yan. So ngayon, kung ikaw man ay papanagutin ng taong bayan, dapat ka talagang managot. This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes nagalit sa mga Duterte, yung mga magkakaliwa, nagalit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista. At yung Sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas. Magagalit siya si ano niyan. Magagalit siya si ano niyan. Sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Yan yung iginigit dyan ni Senator Bato. Talagang nakikiusap siya. Nagsusumamo siya kay PBBM, mga kababayan, na baka pwedeng tulungan siya. Pero ang sa akin kasi, hindi naman kasi nakikialam dyan ang presidente. Maliwanag nga, mga kababayan, na ang ating presidente, ang trabaho niya ay bigyan ng magandang buhay ang mga kababayang Pilipino po natin. Hindi protektahan yung mga taong may pananagutan sa batas. Ginusto nila yan Nung ginagawa nila yung mga maling pagtutumba sa mga kababayang Pilipino po natin, tuwan-tuwa sila habang pinoprotektahan nila yung mga kaalyado nilang sindikato. Naisip ba nila ni minsan na may mga pamilya yung mga taong itinumba nila? 'Di ba? Hindi nila idinaan sa tamang proseso, sa due process. Naisip ba nila minsan yan? Hindi, kaya deserve nila, mga kababayan, ang managot. Ano po, deserve nila ang managot ngayon. So ngayon, ito pa yung isa, mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba pinapalabas nila na ito daw si Senator Bato de la Rosa pagkababa ng sasakyan, hinabol daw, ni-wrestling daw, mga kababayan, kaya daw po napilitan tumakbo. At kaya daw po nagkasugat-sugat yung kamay kahit may CCTV na lumabas, yung mga DDSet hindi pa rin naniniwala. So ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan po natin ang paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag. So ito, i-play po natin. Sabi nga dito, walang habulan kung hindi siya tumakbo. Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag
na walang naganap na wrestling sa pagitan ng mga operatiba at ng National Bureau of Investigation NBI at dito po kay Senator Bato de la Rosa sa pagsisilbi ng umano'y International Criminal Court ICC warrant of arrest mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Ang nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senador eh. Ah. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya ron. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang maluwag na roon. Doon yung naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. Ah. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, pasa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya Kaya pala siya nakapasok ng Senado, mga kababayan. Ang naiwan pala doon, dahil hindi naman nga expected mga kababayan, napapasok si Bato de la Rosa, ang naiwan doon dalawang babae. Kaya pala nakapasok siya ng Senado, kasi nga itinulak niya yung dalawang babaeng agent mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. nakatakbo. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita nyo. Hindi ko lang alam kung ano lang yung maleta, ha? Pero I suppose damit. Kasi doon siya mag-i-stay eh. Dala yung maleta, pumasok siya sa kwarto. Pag sinundan mo eh, hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents. But, Tsaka mga kababayan, expected na talaga ni Bato yan. Siguro ang plano ni Senator Bato ganito mga kababayan. Kaya kung mapapansin nyo, di ba may dalang maleta doon sa CCTV yung staff niya. Kasi nga, ang balak talaga nila, pag naagaw nila yung Senate leadership, poprotektahan siya ng Senado. Makakapag-stay siya sa loob ng Senate mga kababayan. Yun siguro ang plano, ang balak ni Senator Bato at yun yung napag-usapan nila nung tao na kumumbinsi sa kanya para pumasok mga kababayan at pinaniwala siya na walang arrest warrant. Yun siguro nangyari dyan mga kababayan. Kaya kung mapapansin nyo, di ba may dalang maleta etong staff ni Senator Bato. Kasi nga ang plano na talaga ni Senator Bato tumira sa Senado at dun magtago. Kasi nga naman, pag ikaw ay nasa loob ng Senado, malabo kang maaresto. nadapa siya eh. Kitang-kita. Kapag ka ang kaso mo, below 6 years mga kababayan yung pagkakakulong, yung penalty. Nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya. Tama. So, well, I will not call it a mistake kasi tumatakbo siya. He's literally evading arrest. You know? So, tinanong nga sa akin yan, ba't na may habulan, nagtakbuhan? Sabi ko, tumakbo ko, kaya hinabol. Kung hindi ko siya tumakbo, walang habulan. Tama. Yan. Naman, di ba? Diba? As you mentioned, sir, dating law enforcer. Yes. Si Senator Bato. Yes. So nagulat po ba kayo, sir, nung nakita mo na sa CCTV na Nagulat ako. It's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tama. So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutone down, ganyan, kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. Ganun na nga yung nangyari. He's literally avoiding arrest. So this CCTV pa. So ganito pala nangyari para wala sanang gulo mga kababayan. Ang pinagsaserve nila ng arrest warrant yung mga babae, yun yung iniwan nila doon. Ano po yung dalawang agent na babae para nga naman hindi makaramdam ng takot etong si Senator Bato. Pero ang nangyari kasi mga kababayan, dinanggal niya yung dalawang agent na babae kaya siya nakapasok at the same time, tumakbo na siya ng napakabilis. Alam niyo kung titingnan niyo mga kababayan wala sa itsura ni Senator Bato ang tatakbo kung iisipin niyo kasi naging PNP chief siya. Tapos kita niyo naman yung karakter niya noon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang tapang, naghahamon, nag-uutos ng ganito, sunugin yung ganito, ganyan. 'Di ba? Minsan pagka nagsasalita si Duterte, kailangan yung mga tauhan nila naka-snappy, dinuduro-duro niya pa. Hindi nyo talaga i-expect na tatakbo siya Pero nakakagulat mga kababayan na talagang ang nangyari nung nakapasok siya ng Senate, bigla siyang tumakbo ng napakabilis. At nung nadulas siya sa hagdan, pagpasok niya ng plenary mga kababayan, sinabi niya, pinagkalat niya, pinag-ingay niya, nag-imbento siya ng kwento na ni-wrestling siya. Doon pa lang talagang
nakakapailing, ika nga mga kababayan, talagang hindi lang pala normal na mamamayang Pilipino yung fake news peddler. Kahit din pala mga senator, talagang fake news peddler. Pabagsak na nga ang imahe ng Senado, ang reputasyon ng Senado, pinagtatawanan na nga ngayon, yung iba mga senator pa dyan, mga fake news peddler pa. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Fact-tracking is a part of your fact-finding, Yes. sir, na na-mention. That is the commitment ko kay Senate President na we'll do our pakpay. Nung tiningnan ko, doon na pinadala na sa akin na markahan na yung mga pangalan nung tao. But will I not mention? Senator Bato, tapos yung stop niya, tatlong stop niya yung nakasunod, malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya eh. So nung inahabol siya, natulak nga niya. Is there a possibility na may iba pang CCTV na nakipag-wrestling siya? Wala ako nakita so far. Wala ako nakita. From the parking, di ba? Oo. Diretso na po doon. Diretso na siya. Doon sa parking sa Senator's entrance, takbo siya sa staircase. Tapos parang umakyat diretso sa office niya, naglock ng office niya. Para malinaw lang, Sir Balak, may sabi mo. Ang nangyari kasi, So ibig sabihin, wala pala mga kababayang walang nangyari talagang wrestling, wala pong katotohanan yung pinamamalita ni Amy Marcos at ni Senator Bato. Isa pong malaking ka-fake newsan yun. Diba, naginipit, hinarang, itong si Bato de la Rosa, ayaw papasukin. Kasi dalawang babae lang naman pala yung umano sa kanya eh. Dalawang agent na babae, yung naiwan doon mga kababayan sa Senado, na taga-NBI. So ibig sabihin, malakas yung dalawang agent na yon at pinipigilan siyang wag pumasok ng Senado, ganun ba? Yung pala mga tumatakbo sa likuran niya na humahabol sa kanya mga kababayan, mga staff niya pala yon. Kaya pala kung titingnan nyo, yung isa may dala pang maleta, yung pala mga staff niya talaga. At walang nangyaring wrestling kasi nadulas po siya sa hagdan. Yun yung katotohanan dyan. Talagang fake news peddler lang, etong si Bato de la Rosa at etong si Amy Marcos, makakuha lang talaga ng awa sa publiko. Pero hindi ba nila nakikita mga kababayan? Hindi ba nila naiisip na dahil sa ginagawa nilang yan, mas lalo lang nilang pinapahirapan si Digong? Diba? Mas lalo lang nilang sinasabi sa International Criminal Court na makapangyarihan ang mga Duterte mga kababayan at yung mga kaalyado niya dito sa Pilipinas at kayang paikutin ng batas para lang maisalba ang sarili. Diba? Sa totoo nga lang, buti nga may CCTV. Paano kung wala? Di nga. Pinaniwalaan na ng taong bayan yung maling storya na sinasabi nitong mga senator na ito. Nitong si Amy Marcos at nitong si Bato de la Rosa. Nakakahiya nga kasi mga senator pa naman yung mga yan, fake news peddler. Di po ba? Anyway, mga kababayan, eto kaya ako nasabi sa inyo tuloy natin dito sa video ni Atty. Carlo Ibanez. Kasi sabi nga dito, pinalakas ni Bato ang kaso laban kay Digong. Bakit? Eto, pakinggan po natin. Pinalakas ni Bato ang kaso laban kay Digong. So, may warrant of arrest nga ang ICC laban kay Bato. Ang Senado, imbis na makipag-cooperate sa law enforcement, pinoprotektahan ngayon si Bato. Inaalaw siyang magtago sa Senate. Nakakapikon, no? Pero, let's look at it on the bright side. May magandang idinulot din yung ginagawa ni Bato at ang mga senador. Lalo lang nilang pinapalakas ang kaso laban kay Digong. Tandaan nyo, ang sabi ng ICC noon, isa sa mga kinoconsider nila kaya hindi binigyan ng interim release si Digong kasi daw, haharangin ng mga kaalyado niya ang kaso. Tama, at nangyari na. Tama mga kababayan, dahil nangyari na. Akala nyo ba kapag dito nilitis lang si Senator Bato? Sa tingin nyo hindi ba di-dismiss mga kaso niyan? Sa tingin nyo mga kababayan, oo nga. Hindi ma-dismiss mga kaso niyan. Napakalakas ng impluwensya nila dito. Kaya nga dapat talaga sa International Criminal Court yan. Para doon po yan managot. Binigyan daw ng interim release si Digong, proprotectionan siya ng mga tao niya na nasa institution. Ayun, yan na nga ang nangyayari. Kitang-kita ngayon kung paano mag-lockdown ng Senado para protektahan si Bato, ang pangunahing enforcer ni Digong sa drug war. Kung ganyang kalakas ang effort para protektahan si Bato, paano pa kaya kung si Duterte mismo ang pag-uusapan? Tama. Ito mismo ang sinasabi ng ICC, na once makalabas si Digong, may posibilidad na gamitin ang political influence at machinery para hindi na siya maibalik sa custody ng korte. At ayan, obvious na tama talaga sila. And the ICC is watching all of this closely. Kaya wag na kayong umasang papalayain pa si Digong. Kaya, good job Bato.
you just ensured na di na makakalabas si Tatay Diggs. Oh, yan. 'Di ba mga kababayan? Palpak yung ginawa ng mga kaalyado ni Digong. Mas lalo lang nilang idiniin si dating Pangulong Duterte doon sa International Criminal Court. Kasi mga kababayan, sa totoo lang ha, sa lahat ng mga pangyayaring ito, nakabantay po ang International Criminal Court. Kung ano ba ang mangyayari mga kababayan. Ngayon nakikita nila na napakalakas ng impluensya ng mga kaalyado nitong si dating Pangulong Duterte kasi nga pinoprotektahan pa etong si Senator Bato. Ang isa pa dito mga kababayan, na ibalita po sa iba't ibang pahayagan yung nangyari dito kay Senator Bato. At yan mga kababayan, malamang ay nakarating na sa International Criminal Court. Kaya nga napakalaking pagkakamali nitong ginagawa ng Senado ngayon na pinoprotektahan nila etong si Bato de la Rosa. Kinakanlong nila yung taong nagtatago sa kamay ng batas. Di po ba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga isyong ito ni Senator Bato? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.